natin sa research design, meron tayong tatlong process, no? And yung number 1 is the data collection process. Number 2 is the generation or formulation ng atin po na research instrument. Then, we are going to discuss today yung third process natin, which is selecting yung atin po na sample. Okay? So, ano ba yung concept ng sampling? No. So, sampling, this is a process of selecting a few from a bigger group to become the basis for estimating or predicting a fact, situation, or outcome regarding the bigger group. A sample is a subgroup of the population you are interested in. So, basically, ang konsepto or yung process ng sa sampling is that from a big number of possible na maging sample natin, which is sabi nga, yun yung population, pipili lang tayo ng ilan na magre-represent noon pong magiging data, no, doon po sa total na population. So, sa pagko-conduct po natin ng sampling, meron siyang advantages and disadvantages. Advantages is that, syempre, nakaka-save tayo ng time as well as yung financial and yung human resources natin. No? So, sabi nga, kapag kasi sobrang dami nung kailangan natin i-consider, syempre, pagtagal. No? At the same time, marami ang possible na maging cost kapag sobrang dami ng i-consider natin. Yung isa pa, yung mga tao na pwedeng or yung dapat magko-conduct ng research, kailangan marami din. No? So, having this process or yung concept ng sampling, so of course, magdi-decrease na siya, malilesen na. No? So, yun yung isang advantage natin. Kaya lang, ang disadvantage po natin ng anong tawag dito, ng paggamit ng sampling is that dahil nga ilan lang yung pipiliin natin, ilan lang yung kukuhanan natin ng information, no? So, generally, hindi natin talaga masasabi na parehas lang siya or yung sample natin, yun na din yung magiging representation or yun na din yung interest or kumbaga same lang yung data na makukuha natin with the total na population. No? And because of that, nagkakaroon tayo or there is really a possibility na magkaroon ng error, no, pagdating dun sa mismong prediction and yung estimation pagdating po dun sa ating data. So, pagdating po sa sampling, meron tayong iba't ibang terms na ginagamit. No? Commonly known terms na ginagamit. So, una nga is yung ating pong sinasabi, which is the population or the study population. Okay? So, basically, katulad nung previous slide, ito yung bigger group. No? Ito yung kung saan po tayo kukuha ng tinatawag naman natin na sample. Sample, ibig sabihin, ito yung ilan or few, kumbaga, small group. Nangyari. Yung small group po na manggagaling dun sa ating population, wherein ito po ang kukuhanan natin ng information. And then we have the sample size, which is, yan naman po yung number or yung bilang po noong sample natin, no, nakukuhanan natin or kung saan siya yung kukuhanan natin ng information. We also have what we call the sampling designer strategy, wherein ito naman yung procedure or this is the way na or ito yung process kung paano tayo magko-collect ng data, no, or paano natin pipiliin, ito yung way para mapili natin, ito yung proseso para mapili natin kung sino ba yung magka-qualify dun sa
samples natin, no? While yung sampling unit natin are element. So, ito naman yung magiging basis, no, noong selection natin. It may be some kind of attributes or characteristic, no, para malaman kung pasok ba yung isang element as one of the samples. And the next po is the sampling frame. So, ito naman, kung kanina yung sampling unit, it is a specific na characteristic, kung property man yan or attribute. Ito namang sampling frame, ito yung list. No, ito yung list po na dapat nating i-consider, i-check, no, for us to identify sino-sino ba talaga ang kasama as sample, no. And the next po is the sample statistics. So, itong sample statistics, these are the findings, no? These are the findings po na nakuha natin from the respondents. So, ito yung mga result na ginagamit natin or yan, nagiging basis natin for the estimation or for us to conclude, no, with regards to the specific topic na kinokonduct natin as research. And the next po is the population parameters or mean. So, ito naman, if we are going to relate it with our study, the kind of study that we have, ito yung mga parameters, no, na kailangan nating ma-establish and ma-determine pagdating po dun sa atin na study. So, pagdating po sa sampling, we do have various sampling strategies, no? And siya po ay nakakategorize into 3 different categories. So, ano-ano ba yung tatlong categories na yun? So, it can be random probability sampling design or non-random probability sampling design or combination po ng dalawa or yung tinatawag natin na mixed sampling designs. For random probability sampling design, so ito yung sampling design na nagiging random siya or talagang nagiging probability sample siya if yung bawat element po natin dun sa population ay mayroong equal at the same time independent chance of selection pagdating po sa pagpili ng atin na sample. So, meron tayong two main advantages ng paggamit nitong random probability samples. So, una, generally, kapag nag-random sampling tayo, it represents po yung total na sampling population, no? Kumbaga, yung inferences na nakuha natin from that uh, sample, no, from that sample. So, nadya-generalize, no, nadya-generalize natin na yun na rin yung magiging result for the total sampling population. And then, next po, some statistical test based upon the theory of probability can be applied only sa data collection from the random samples. So, we do have different methods para po magawa natin itong random sampling, no? So, ito ang random sample na ito, very common or kumbaga very much aware naman tayo and kadalasan nga natin ginagamit. So, ito nga is ang una na common na ginagamit natin is yung fishbowl draw. No. So, I guess all of you are very much aware of this. Commonly, ito ay ginagawa diga lalo kapag mga party, Christmas party, tas may mga raffle-raffle, no. So, basically, hindi naman totally need na magkaroon tayo ng fishbowl. Anything na pwede nating paglagyan, no, pwede siya, no.
yung concept lang, no? So, basically, ang process nito is that ito'y ginagamit kapag ka konti lang, no? Konti lang yung total na population natin. And then, yung mga element natin, isusulat natin siya sa papel. Diba, kadalasan tinutupi-tupi pa natin. Tapos, kapag isulat na natin lahat ng element, ilalagay natin siya into yan, fishbowl or sabi ko nga kahit na ano, basta pwedeng mapaglagyan, box or anything na pwede. No? And then from there, uh, after nating mai-identify kung ilan yung magiging total natin na sample, so pipili tayo ng isa-isa without looking dun sa atin na container or dun sa pagbubunutan natin. No? So kadalasan 'di ba ang ginagawa pa nga natin, hinahalo-halo, inaalog-alog para ma-mix, no, para maiwasan na magkaroon ng bias pagdating sa pagpili ng sample. Okay po? So, next naman is ito pong computer programs, no. So, yung computer programs, ito yung commonly na ginagamit sa ngayon, no, lalo pa na medyo madali na ang access natin ngayon into sa computer, sa internet, ayan, no. So, I remember nitong nakaraan na nagkaroon ng event biga or I think parang ito naman yung lagi ninyo na ginagamit na, no? Example lang din, no, when we do raffle, no, i-input lang natin sa, yun, ang advantages lang pagdating dito sa compared sa fishbowl is that hindi na natin naisulat pa yung bawat element but kumbaga diretso na siya, i-type na lang siya and then yung magbubunot na or kumbaga yung pipili na ng samples natin ay automatic na kasi yung mismong program na yung pipili, no? Tapos, i-share ko lang, nung college kami, nung hindi pa ganun nga kabilis ang access sa computer, sa internet, I remember para magkaroon kami nung yun, yung random sampling na kadalasan nga ang ginagawa ay pinagpopostahan pa. Well, ginagawa namin yun during time na idle kami or iintay kami nung susunod namin na instructor for our next class. So, kapag ganun, syempre, laro-laro. Yeah. So, gumagamit kami. Ang ginagamit namin that time is calculator. Na say try, pwede siya. Pwede siyang magamit as one of the method or way para mag-draw tayo ng random sampling. Na pwede nyo siyang magamit. And then, next po, is ito pong table of random numbers. So, actually, halos lahat ng mga RM na libro, research methodology, or even yung pong statistics ng mga libro, at the end, sa appendix noon, meron siyang naka-attach na table of random numbers, no, or randomly generated numbers. Okay po? So, ang itsura niya, yan. So, you can see, ito yung isang part lang ha. Nagbigay lang ako, kumbaga, ng sample. Part lang siya ng mismong table of random numbers. So, kasi parang ang itsura niya, parang, alam niyo yung steam table natin. Siguro naman aware kayo sa steam table natin. Yes Hoy. po, ma'am. No, so you can see there na sobrang daming numbers. So ganun din siya at ilang pages din siya, no. So papaano ba ginagamit itong table of random numbers? So basically, sa una kailangan muna nating i-identify kung ilan yung total natin na population. And then dun sa population na yan, kailangan i-identify ilan ba yung samples natin. No? So, kapag aware na tayo kung ilan yung samples natin, ngayon, it's up to you or kumbaga, kung sino yung researcher, siya na yung magsiset. Papaano tayo ngayon, papaano natin gagamitin yung table of random number. For example, we can say na, okay, second page, from the left, second row, no? And then from the top, halimbawa, magseset ka pang ilang, pang column pala, sorry, from the left, pang ilang column, and then from the top, pang ilang row, no? And then, paano yung count or paano yung magiging way ng pag-check natin ng numbers, no? Halimbawa,
if I have a concert ticket, no, if I have a total of 10 students, no, kaya lang, 5 lang yung concert ticket ng, I mean, ano ba, concert ni Ed Sheeran by next year, no, mamimigay ako ng ticket. Kaso 5 lang, 10 yung student ko. If I will be using this table of random numbers, so, 10, tas 5 yung sample. If I would say, halimbawa, second page, from the left, yung second column, tapos from the top ay pang 11 na row. Halimbawa, ganon. And then, yun yung mga numbers na, anong tawag dito, ah, makakakuha ng ticket, no? So, by the way, nakalimutan ko pala. Once na malaman natin yung total na population, so, ide-designate natin sila, no? Magde-designate tayo ng number, no? Magde-designate tayo ng number, dun sa total na element natin dun sa population. So, uh, 10 yung number natin. So, magbibigay tayo siguro from 0 to 9 since yun din naman yung common na numbers na nandoon sa table of random number. No? So, if dinesignate natin sa 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 5 yung samples natin, katulad ng example ko, halimbawa, second page ito. No, second page, tapos ay from the left, second column. So, ito siya. From the left, second column, tapos from the top na pang row 11, so 10, 5, 11. No. So, ibig sabihin po, yung may number or yung may hawak ng number na 2, may hawak na number 7, number 6, at number 0, at number 1, sila po yung makakakuha ng concert ticket. No. So, pinasimple ko lang siya, sinakto ko lang din na 5. No, pero pwede naman pa rin na gamitin itong table of random numbers sa malalaking population. No? So, halimbawa, umabot na yan ng libo or 10 of thousands. No? So, we have to, again, identify uh, ilan yung number of sample. No? So, pwede naman na gamitin. Okay, kung ito ulit yung number mo, pwede nating ang ating iseset okay, kasama sa samples natin yung lahat ng merong number 2 dun sa total population natin or lahat ng merong 7, lahat ng merong 6, no? So, ayun, no? So, ganun po yung paggamit ng random o table of random numbers. No? So, I mean, nakaset pa rin siya. Kasi hindi mo naman talagang masasaulo itong random numbers na ito. No? So, if you set something, kung ano yung lumabas, then randomly pa rin. Random pa rin yung pagpili ng sample natin. Okay. So, pagdating po sa pagdodraw nitong random sampling, well, using yung previous kanina na mga common method ng sa sampling natin, meron tayong dalawang system, no? Or two ways para nga makapagpili nitong random sample. So, una is the sampling without replacement or and sampling with replacement. So, ganito na lang para mas madali natin siyang maintindihan. Halimbawa sa raffle, no, you are a total of 45. So, lahat kayo, ah, meron kayong equal at the same time independent chance na pwede kayong mabunot at manalo, no, ng prize. No, kapag sinabi natin na sampling without replacement, once na kayo po ay mabunot, no, pag kayo ay nabunot na at kayo'y nanalo, hindi na po ibabalik ulit yung name mo. No? Kumbaga, isang beses ka lang pwedeng manalo dun sa raffle natin. Pero kapag sampling with replacement po, ah, kapag nabunot ka na, ibabalik yung name mo para magkaroon ka ulit and pwede kang magkaroon ulit ng chance na mapili ulit as winner. No, so ganun siya. Kapag sampling without replacement, isang beses ka lang pwedeng maging sample, while kapag sampling with replacement naman, pwede ka pong paulit-ulit na pwedeng maging sample. Okay po? So, yun yung difference ng dalawa.
And then, uh, regarding naman dun sa specific random probability sampling design, meron tayong tatlo no, na pwede nating or commonly used types ng random sampling design. So, number one is this SRS or ito pong simple random sampling. Okay. So, itong SRS, this is the most commonly used method sa pagsiselect po ng probability sample. So, in line doon sa uh, definition ng randomization wherein yung element natin dun sa population ay given ng equal and independent chance na mapili, no? Pagdating dun sa simple random sample, ito yung procedure niya, no? So, una, kailangan natin i-identify kung ano ba yung number nung lahat ng elements natin or yung sampling units dun sa ating population. No. So, kapag alam na natin yung total number, ngayon, i-decide naman natin kung ilan po yung total na sample size natin. No. Ilan yung pipiliin natin as sample, yung bilang mismo. And then, yung sunod po is that pipiliin na natin yung mga samples natin using yung tatlong modes ng drawing natin. We can use yung fishbowl draw or pwede rin naman yung table of random numbers or yung computer program. Okay? And then, next po is this stratified random sampling. Okay? So, yung method po ng sampling na ito, no, it involves yung process na pagdi-divide nung total population natin into smaller subgroups, no, na ang tawag po doon ay strata, no. Strata ang tawag dun sa smaller subgroups. So, yung strata, sila po ay nabubuo based dun sa kumbaga, specific na attributes or characteristic property, yan, na isineset po ng ating researcher. Halimbawa, it includes yung income, yung educational attainment, ayan. No. So, yun yung, kumbaga, babae, lalaki, ayan. So, yun yung mga example, no, paano natin or paano tayo makakabuo noong strata, no. So, ano ba ang proseso para makapag random sampling tayo using this design, no? So, una, same noong SRS, kailangan natin munang i-identify ilan ba ang total elements po natin, no? Ilan yung sampling units po natin sa population natin. Tapos, yung sunod, i-decide natin ngayon ilan yung sampling size, no? Sorry, ah, tama, pwede rin naman. I-decide natin kung ilan yung sampling size. And then, after po nun, after knowing yung total na population, ngayon, identify tayo, magde-decide tayo, papaano ba natin i-divide yung ating population? Ano yung specific na uh, magiging ano natin, qualification, no, magiging attribute or characteristic para magkaroon tayo ng strata, no. So, kapag nabuo na natin, pag meron na tayong specific na magiging guidelines, so ngayon, i-distribute na natin yung population natin into kung saan sila pasok na strata, no. So, kapag may strata na tayo, lalagyan natin ng number bawat member ng strata na yon. And then, ngayon, kapag okay na, so, i-decide natin kung papaano tayo magse-select kung siya ba ay proportional or kung siya ba ay hindi proportional. No? So, para madaling maintindihan lang, ito yung example. Halimbawa, meron tayong a total population na 100 na students. No? 100 na students. Um, and we want to know halimbawa ano yung effectiveness halimbawa ng online class halimbawa ganyan.
No. So if we do have yung 100 student and we are using this stratified random sampling, if ang atin po na halimbawa ay ang ating total na magiging sample halimbawa 50 para kahit papaano medyo valid dahil nga alas nakakalahati na tayo ng samples natin. So ang gagawin natin is i-group natin siya. If in case ang grouping natin or yung strata natin ay halimbawa ay gender, no? So babae, lalaki, no? So ngayon ise-separate na natin yung babae dun sa lalaki. If na-separate natin and halimbawa ang naging result natin ay 40 na girls tapos ay 60 na boys, no? Halimbawa ganun yung naging result. Okay? Ang kailangan nating sample ay 50. If ang gusto po natin ay maging proportional, therefore, we have to take yung 50% ng atin po na ah, 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 50% po nung total number ng strata for the girls and then 50% ng strata ng boys. Ano? So, ibig sabihin po, ang 50% ng 40, therefore 20, and then 30%, 30 naman kapag dun sa boys for a total ng 50 natin na required na total samples, no? So, yun po yung proportional. No, doon tayo, yun yung tinatawag natin na proportional. Kapag naman hindi proportional, yung magiging ano natin, anong tawag dito, um, uh, pagpili ng ating sample. Halimbawa, a total of 50 pero kailangan 25-25, no? 25 sa girls at 25 sa boys. Then, we are going to apply different methods like yung fishbowl, like yung computer designated number, yan, or total, or dun sa random numbers. So, yan, pwede natin siyang magamit, no? Para po mapili yung a total of 25 para sa girls, kahit 40 lang sila doon, and 25 sa boys, kahit 60 sila dun sa strata na yon. So, yun yung difference nung kapag ang gusto natin ay proportional at hindi proportional, no? Pagdating dun sa ating sampling with regards to dun sa ating strata. And then, next po is what we call the cluster sampling. So, ito namang cluster sampling, actually halos same lang din naman siya nitong stratified. Ang difference lang talaga is that unang-una, malaki yung total population natin. And malaki yung total population, magkakahiwalay pa or kumbaga distributed yung mga population natin, no, yung elements natin. And because of that, nagkakaroon tayo ng cluster. Kung sino yung magkakalapit, no, kung sino yung magkakalapit, sila ngayon yung magkaka-cluster. And nandun po sa pagpili natin, okay, sa pagpili po natin na magiging sample, yung cluster na mismo, provided na ah, ah, ma-check natin yung total na required na samples po natin. No? Okay. So, next naman is the non-random probability sampling design. So, of course, ito ay kabaligtaran ng atin na random probability sampling design, no? Because ito po, it does not follow yung theory ng probability, no? Pagdating sa pagpili ng elements po natin doon sa sampling population. So, ginagamit itong non-random probability sampling design kapag po yung number of elements natin dun sa population is either unknown or hindi natin siya individually ay ma-identify. No? So, meron tayong apat na non-random designs na pwede nating maggamit. Each of these designs ay based on a different considerations and it is commonly used po pagdating sa mga qualitative and quantitative research natin. No? So, ano ba yung quota sampling? No? So, ito pong quota sampling, it relies in the non random selection nung
predetermined number ng proportion ng units po natin. And ang tawag nga doon is yung quota. So, papaano ba siya? So, we divide yung population natin into mutually exclusive subgroups. Kumaga parang strata din siya. No? And then, we identify the specific requirements or yung category natin, and yun po yung kukuhanan natin nitong quota. No? So, ginagamit natin siya because mabilis yung access doon sa ating possible na maging sample, no? And additional doon sa convenience pa, yung pagpili natin ng sample is that, kumbaga guided siya ng um, visible na characteristic, halimbawa gender or race or even yung study population na kung saan interested po yung ating researcher. No? And then, next naman is the accidental sampling. So, unlike ng quota sampling, na well, both po, ito ay based sa convenience sa access doon sa sampling population natin. No? Kaya lang yung quota sampling, siya po ay katulad ng nabanggit natin kanina, more on or guided siya ng obvious or yung visible na characteristic. Itong accidental sampling po ay hindi. No? In that, actually, yun nga yung disadvantage ng paggamit nitong accidental sampling. Kasi, well, po, may klase lang, ma'am. Uy, um, okay pa. Pa, pa. Okay. Okay po. So, from the title itself nga, accidental. So, there's a tendency na yung data na makuha natin is hindi talaga yung data na kailangan natin, no? So, halimbawa, para lang medyo mas mabilis nating maintindihan yung accidental sampling. Halimbawa, you are a reporter, researcher kayo, nagkaroon ng sunog, no, sa isang lugar. Punta kayo doon, hanap kayo ng information and all. Meron kayong nakitang tao, no? Meron kayong nakitang tao kasi siya yung nakita nyo kaagad. So, in-interview nyo siya agad. I mean, kasi you assume na dahil nandoon siya sa location, isa sa doon sa mga tao na affected ng sunog, no? And then, during the course of interview, doon yung nalaman na ay hindi pala siya, hindi pala siya kasama, no, or hindi pala siya affected noong naging sunog. Siya pala ay marites lang, no, na kumbaga napadaan lang dun sa mismong location. So, yun yung disadvantage nitong paggamit ng accidental sampling. While yung judgmental naman or purposive sampling, so, dito sa title pa lang, no, purposive or authoritative sampling, dito na natin malalaman that actually yung sample natin sila ay pinipili because of the knowledge na or awareness na judgment na ng mismong researcher, no, and that because of that mataas po yung accuracy natin, no, kasi well, I mean confident, there's confidence pagdating sa pagpili ng sample kasi si researcher na mismo ang may alam kung sino yung pipiliin, no? And dahil nga mataas yung accuracy, of course, inversely proportional siya pagdating sa margin of error. So, minimum lang, no? Minimum lang yung margin of error natin. And then yung last po is the snowball sampling. Okay? So yung snowball sampling, this is a chain referral sampling that is defined as a non-probability sampling technique. No? That is, wherein yung samples natin have traits that are rare to find. No? Bakit nga pala siya ay tinawag na snowball sampling? No? But snowball? So, I don't know if
any one of you ay nakapunta na sa ibang bansa, naka-experience ng snow, no? Pero yung kaya pala siya tinawag na snowball kasi from the small na halimbawa pinagsama-sama mo na snow, kapag siya ay ni-roll mo at dumikit ng dumikit yung iba pang snow, lalaki siya ng lalaki hanggang sa yun, maging malaking-malaki na siya, 'no. So gano'n yung process po or yung concept nitong snowball sampling, 'no. So nagkakaroon tayo or yung existing na subject natin, nagre-recruit siya or, ah, nagre-recruit siya ng another na mga samples pa which is siyempre nire-recruit niya yung mga required dun sa mismong study. So meron tayong tatlong klase nitong snowball sampling, 'no. So we have the linear snowball sampling and we have the uh, anong tawag dito, the exponential non-discriminative snowball sampling and yung last po natin is the exponential discriminative snowball sampling. Okay? So, as you can see, dun sa ating unang types ng snowball sampling which is a linear snowball sampling wherein from one subject, no, yung isang subject natin na yon magkakaroon ng isang referral and then yung naging referral na yon yung na-recruit na yon hahanap ulit siya ng isa pa ulit tapos yung nahanap niya yung isa pa ulit, no. So parang ang proseso niya is paisa-isa lang yung referral or yung recruitment, no, hanggang sa ma-reach natin yung total number of sample na require pagdating dun sa ating study, no. And then number two, ito na mga exponential non-discriminative snowball sampling. So unlike nung linear na paisa-isa lang, dito po, yung unang subject natin, pwede itong researcher natin, he or she can provide yung multiple referral. So dito, dalawa lang yung nakalagay, pero I mean, pwede, multiple, pwedeng maraming marami. Pwedeng maraming marami. And then yung bawat isa, dun sa marami, na ah, ni-refer natin or ni-recruit natin, pwede pa ulit sila na mag-recruit pa ulit ng maraming marami pa. Again, kung alin yung nire-require dun sa mismong study. No? So, lahat po sila, kaya sinabing non-discriminative, is that lahat po sila ay nakakasama as one of the sample po natin. No? So, syempre, titigil yung recruitment and yung referrals once na ma-achieve na natin or enough na yung number of subjects natin dun sa nire-require na sample. While yung exponential discriminative snowball sampling naman, so actually same lang din sa nung process. Yung one subject natin, nagkakaroon tayo ng multiple na referrals. Ang different lang, kaya siya discriminative, is that sa multiple referrals na yun, isa lang yung makakasama as sample natin. No. Tapos yung isa na yon maghahanap ulit ng multiple referrals. Dun sa multiple referrals na yon isa lang din ang makakasama sa sample natin until the time na ma-reach yung total number of anong tawag dito, subject or samples natin. No. So, possible there is, well, in-refer ka naman because you are qualified, no? But then, there are times na nagseset po or kumbaga, siguro, possible na during the course of the recruitment, meron pang additional na kung sino yung mas pasok or mas qualified, siya yung isasama natin dun sa atin po na sampling, no? So, yun siya. Okay? So, that's all po for selecting the sample, no? So, uh, do you have any question, concern, clarification? Wala naman po, ma'am, so far. Okay. No, so mag-break lang tayo ng mga 10 minutes. Ano, ako lang ay iinom. At ano, no, 10 minutes break lang tayo and then proceed tayo with another topic. Okay po? So we will break muna kayo, inom break. Okay po? Okay po, ma'am.
Okay po, no. So again, allow me to share my screen. Yeah. Okay po. So, yung next topic natin is actually part pa rin siya nung ating na research design, no? Which is yung research paradigm. Now, so basically, ito ay dati sa previous na format, siya ay kasama sa atin na chapter 1, no? After ng ating conceptual framework or even ng ating theoretical framework, no? After niya ay yung research paradigm na, no? Kaya lang, for the new format, which is, you can check it on your module, on your manual. At the end po ng inyong manual, nandoon yung pinaka-format na natin na fina-follow ngayon. So, yung research paradigm natin, nandun na siya sa atin po na chapter 3. No? And that, we are going to discuss yun pong iba't ibang model na pwede nating magamit or commonly ginagamit sa program natin. No? So, I will be sending this to you kasi hindi na siya nakasama dun sa mismong module kasi yung sunod na chapter na is ito na yung mismong step by step how are you going to make your research proposal. No? Pero isama natin to for you to know kung alin yung pwede or kumbaga makapag-decide kayo alin yung gagamitin ninyo na model. No? Okay po. So, ayun. Uh, for the introduction, so this module will discuss the research paradigm models that engineers use to guide them as they solve problems. This material will present and discuss those models in detail and provide the students the opportunity to see and apply innovative solutions to challenges, understand open-ended problem solving, and encourage the student how to learn from failure. So this module also aims to inculcate to the students the attributes of an engineer as a solution seeker, a decision maker, inventor, and innovator. Okay. So, ano ba yung definition ng research paradigm? So, yung research paradigm natin, it serves as a model, no? And it guides us, which describes and it illustrates how yung mga variables natin will be treated pagdating dun sa atin po na study, no? So, it is a figure that presents the interplay, the interrelationship between our variables. So, hindi ko nasasama yan. Okay po. So, yung commonly used na symbol po natin sa paggamit nitong or paggawa ng research paradigm is unang-una yung box. No? So, yung box, yan po yung or dyan po nagko-contain yung mga variables natin. No? So, normally, it answers the questions which needs a descriptive analysis. No? And then we also use yung one-headed arrow illustrates it influence on one variable or to the other. No. So two-head arrow naman, it represents association of the relationships between variables. And then connector line, so yung connector line, it connects yung one variable with another, pero hindi po siya, or it doesn't necessarily mean na yung variable po natin will be subjected to a statistical procedure. So, katulad ng nabanggit ko sa inyo during the orientation or the discussion ng ating syllabus, meron tayong commonly used na model pagdating sa department natin, sa projects na ginagawa natin sa department. So, we have first the IPO model, the input process output model. We also have the CDIO model or the conceive design implement operate model. And then yung last po is the EDP process or the engineering design process model.
So let's start discussing, dun muna tayo sa input process output model or the IPO model. So this IPO model refers to the representation of all the factors that make up a process. Sa IPO diagram natin, dito po natin inalalagay yung mga materials as well as yung information na nire-require or require pagdating po dun sa process natin. Inilalagay din natin sa IPO diagram yung pong specific details ng process natin or yung process na gagawin mismo doon po sa gagawin natin na study. And then for the output, yan. So nakalagay dyan yung description po noong products and yung byproducts natin, which is naka-anchor po siya or naka-align dun sa process po na nag-took place dun sa ating pong study. So furthermore, this IPO model is the commonly used approach by researchers in various fields. It is an approach in system analysis and software engineering for describing the structure of an information processing program or other processes. So basically, ito pong IPO model, ito yung pinaka common. Ito yung pinaka common na klase po ng model na ginagamit. And actually, it can be used by or can be used ng lahat po ng field of specialization. No? Kasi, unang-una, napaka-general niya. No? Input, no? Material, information, input. No? And then we have yung process. Ano yung process na gagawin dun sa iyong study. And then yung output mo, ano yung target na output natin, as well as yung byproducts natin. Yun lang siya, generally. Hindi siya ganun ka-specific. Napaka-general ng model natin na ito. But applied ka rin naman siya. No? Kaya lang, sa atin nga lang, as of now, hindi na siya ganun pinapagamit. No? For the sake na din-discuss natin siya. Kasi isa siya sa mga model. But as of now, kumbaga, ina-advise na we limit na yung paggamit nitong IPO model. Instead, use the other model po, which is, kumbaga, mas specific pagdating sa engineering program. Okay? So, ano ba yung mga nakalagay dun sa ating pong bawat part ng ating IPO model, which is yung input, yung process, and yung output. So, sabi nga natin kanina, dun po sa input, dyan po natin nilalagay yung mga materials, yung mga information, yung mga details, requirements po, na concepts po, na may kinalaman dun sa i-conduct natin na study. No. So, dyan natin sa inilalagay. No. Then, next naman po, sa process, okay? So, sabi nga, ano yung proseso na gagawin mo, i-conduct mo sa atin po na study. No? So, katulad yan, pagka po sa ating klase ng research, design and development. Okay? So, ano yung proseso? No? So, proseso dyan is magdi-design ka, magpa-fabricate ka, magte-test ka, pag na-test mo, i-evaluate mo, ano pa? No? So, dun po natin siya ilalagay. And the next po is yung output naman po natin. Oh, sabi nga natin, ano yung naging product or even kahit yung byproduct po after nating matapos or after nating magawa yung atin po na process. Next naman is the conceive, design, implement, operate or the CDIO model. So this CDIO model is actually a new kind of model. It is a set of common goals, a holistic integrated approach that draws on best practices, a set of resources that can be adopted and implemented for national, university, and disciplinary programs. It is eco-development approach based on engineering design. Okay? So, kaya sinabi ko sa inyo na kumbaga mas appropriate or mas maganda na gamitin natin yung ibang model because mas kumbaga, yung mga model natin ay nagbe-base dun sa field of specialization natin.
No, it is not a prescriptive, it is a way to address two major questions. So, ano yung mga knowledge and skills as well as yung attitudes that require na meron tayo? No? And paano ba natin na-improve? O how are we going to do a better job no, pagdating sa pagpakondak ng research? So, ano ba ang goal ng CDIO model? Number one, to educate the students to master a deeper working knowledge pagdating po sa technical fundamentals. And then number two, to educate yung engineers po to lead in the creations and operation ng new products and systems natin. And then number three, to educate future researcher to understand the importance and strategic value ng atin po na work. So, you can see in this slide yung atin pong CDIO process cycle in learning environment from Noor Hayati series on the year 2013. No? So, konting background lang. No? Our university is specifically in College of Engineering. No? So, yung CDIO na model, it is actually applied in the year 2014. No? So, 2014 po nag-start na gumamit tayo nitong model na ito. No? So, actually, bago pa siya. No? Bagong-bago pa siya compared to IPO model. And in the CDIO process cycle, we have 4 steps. No? Or 4 process na kailangan nating pagdaanan. And you can see also, itong mga uh, attributes na dapat meron po yung researcher natin. No? Or ito yung klase ng attributes na during the course of study no, or research, dapat ay meron ang ating researcher. Like, for example, the disciplinary knowledge, interpersonal skills, the technical skills, or yung hand-on skills, and yung personal skills natin. Okay? So, yung proseso po natin pagdating sa CDIO ay nagsisimula into the conceiving stage. No? Conceiving stage. So, dito po natin i-define ano ba yung problem na ina-address, no? Ano yung customer's need, no? Is there any technology na um, available na? Ano yung mga codes and standards, regulations na kailangan nating i-follow, no? Pagdating po sa pag-define or pag-identify ng atin po na problema. No? So once na, kumbaga itong stage na to dito yung conceptualization stage. Maganda yun. Dito po yung conceptualization stage. No. So once na makapag-conceptualize na tayo, no, we can proceed with the designing process. No. So, dito tayo gagawa ng plano, no, if in case na meron tayong i-develop or gagawin. So, we will conduct or gagawa na tayo ng drawings if may kinalaman siya into computer programming. So, we do have yung algorithm. Yan. Diyan natin siya gagawin sa designing stage. And the next po is yun pong implement. So, once na makapag-design na tayo, no, considering all the information po na nanggaling dun sa conceptualization and gathering ng data natin, no, so, implement na natin siya or kumbaga sa atin, nakapag-design na. So, therefore, kailangan i-fabricate natin siya, i-develop natin. Included on the process ng implementation or the manufacturing, computer programming, coding, yan. So, after natin siya ma-manufacture or ma-develop, so, kailangan dumaan siya sa process ng testing. No? Once na matest natin siya, there should be performance evaluation, yung ating po na validation, no, tama ba or acceptable na ba yung ating po na result na nakukuha upon testing. So, ayan. No. And then, after natin siyang matest, after natin siyang ma-validate, then,
we can proceed with the operation process. Wherein, dito na natin nadi-deliver ano ba yung intended na value dapat nung atin po. Kumbaga, nabigyan na ba natin ng solusyon yung customer's needs natin. No, yung ginawa ba natin na proseso, nasagot ba natin yung pangangailangan nila? No. So, after nga ng validation process natin, then we can operate it. No, hindi lang basta we make sure na operational siya. As much as possible po, we maintain, we sustain yung atin po na na-develop na kung halimbawa, product man yan, machine man yan. No? And then, hindi lang po dapat tayo titigil sa paggamit at pag-maintain, pag-sustain ng ating na product, no, product output, no. But we can evolve it, or kumbaga we can include innovation, no, para mas mag-improve pa yung ating initially ay na-develop. And then from there, if we want it for to innovate, no, if we want na mag-innovate tayo, then again, babalik po ulit tayo doon sa conceiving stage, wherein I mean, habang tumatagal ang panahon, syempre nagbabago ang pangangailangan ng tao. No? So, babalik ulit tayo dun sa conceive stage natin, magko-conceptualize ulit tayo, consider ano ulit ang mga bago, and then again, paikot-ikot po tayo. No? So, I have here an example, hindi ko agad nabuksan. I have here an example po noong uh, a study, no, na gumamit po ng CDIO model. Sa IPO, sorry ha, wala akong na-present kasi wala na akong nakikita halos na IPO model na klase ng research sa ating, no. So, CDIO and ano na lang, yung EDP na lang ang ipe-present ko sa inyo. No. So, this is an example of a study na gumamit ng CDIO model. No, so this is, ang title po nito is Design and Development of Pressure Gauge Calibration Test Bench. No, so yung title niya, and then okay, so yung kasi nasa ay, kung makikita ninyo, nasa chapter 1 siya. No, nasa chapter 1 siya. No, pero again, sabi ko nga sa inyo, yung bagong format natin, nandun na siya sa chapter 3. Pero same lang din naman. No, so, you can see here, yun pong kanina na-discuss natin yung parts or yung commonly na ginagamit po sa paggawa ng ating paradigm. So you can see there yung boxes natin, yung one-headed arrow natin. So yun po. No, so if in case you want na uh, uh, hindi naman necessary na talagang one-headed arrow lang. If in case na sa study ninyo may two-headed dyan or okay lang yan, walang problema. So you can see, dito po sa atin na CDIO na research paradigm, so sabi nga natin sa conceived stage, so dito tayo nagpa-conceptualize. So here, sa example natin, design development of pressure gauge calibration test bench, you included yung mga knowledge requirements po natin. For example, yung principles and processes po ng pressure gauge calibration, ano yung type ng pressure measuring equipment, ano yung relationship ng mga parameters natin para po makapag-establish tayo ng procedure pagdating sa pagkakalibrate. And then, we should include yung mga theories and yung system po na may kinalaman sa pag-ooperate, pag-develop po ng ating machine. Now, included din sa conceiving stage yun pong technical requirements. Pagdating sa pag-design, what are the codes and standards or yung standards po ng paggamit ng pressure gauge as well as yung calibration ng pressure gauge din, and then system build and operation. Yeah. No. So again, conceiving stage from the word itself, dito tayo magko-conceptualize. Dito nakalagay yung information concepts. No,
concepts na may kinalaman po dun sa ating mismong study. And then after nung conceptualization, papasok na yung design stage, wherein kinonsider po natin yung mga software requirements natin. First, under this, so syempre, i-consider natin yung machine components. Hindi ka nakalagay yan sa ating objective. Ano yung kino-consider? Ano yung requirement pagdating sa pag-design? No? So, syempre, materials, dimension, yung system components, ano yung mga component na required doon sa uh, machine natin. No? And then we have yung 3D modeling. No? So we use yan, SolidWorks, kung halimbawa naman na ang anong tawag dito, ang pwede niyong gamit ay yung AutoCAD, yan. No? Pagdating sa 3D modeling, alin ang inyong gagawin, the assembly, yung design optimization. No? Kasama siya dyan pagdating sa designing. Lahat ng may kinalaman po sa designing process, inilalagay natin dyan. No? And then after nun, once na ma-design, i-implement na kung ano yung dinesign natin. And it starts with the fabrication process. No? So kung mapapansin ninyo na it follows yung objective natin din. No? Kung paano yung sunod-sunod dun sa objectives natin, ganun din siya pagdating dito sa framework natin, sa research paradigm natin. So after natin i-fabricate, then we will be conducting yung preliminary testing. Sa nakalagay, ano yung mga parameter na need nating i-preliminary testing, kailangan nating ma-establish. And then once na ma-test na natin siya, ngayon ay di mag-gather na tayo. We are going to evaluate yung machine na na-develop natin. And then ilalagay ulit natin yung mga parameter po na i-determine naman natin. Again, for preliminary testing, establishment, performance testing, determination. No. And then for the operate stage, so again, diga, dyan na po natin, kumbaga, alin na yung mismong i-operate natin. So this is the actual output ng ating study. So una is yung na-develop natin na machine, and then for the part ng maintaining and sustaining. So we do have yung atin po na operational and maintenance manual and yung ating experiment manual. No? So if in case you want to evolve it or you want to innovate it, then another study will be conducted para dito. No? So yan, example ng CDIO na model po. Okay? And then, next naman is the engineering design process. Okay? So, sa engineering design process, which is adapted from University of Colorado Boulder. So, this engineering design process, this is a series of steps that guides engineering teams as we solve problems. Ang EDP na ito, this is actually an iterative process. Meaning na paulit-ulit po natin gagawin yung bawat step as many times as needed to make improvements along the way. And then from there, we learn from failure. We will know ano yung bagong design na possible para po mag-arrive tayo into a great solution or kumbaga yung pinaka-optimum design. No? So, here, you can see yung atin pong steps pagdating sa engineering design process. You can see here yung 7 na steps, which is yung ask, yung research, imagine, plan, create, test, and improve. No. So, mag-start tayo dun sa asking stage. Okay, dun sa asking stage po, dito po natin ina-identify yung needs and yung constraints, no? Ano po yung dito natin nilalagay or dito yung process or dito yung part kung saan po natin dinidefine yung ating na problem. No? So of course, solving a design problem, nagsisimula siya dun sa pagtatanong ng mga related or right answers
right questions, no? So we are going in this stage, we are going to consider yung pain point or yung need of the problem na gusto nating isolve, no? So here are some of the questions na pwede natin i-consider or kumbaga dapat nating masagot dito sa stage na ito, no? Kailangan natin siyang ma-define. So una, ano ba yung main goal ng project natin, no? Pangalawa, sino ba yung target natin na maging end user ng product or nung magiging output natin, no? So ano yung pain point na in case na magawa yung product, maa-address siya, no? So ah ano ba yung mga resources na kailangan natin para po makumpleto natin yung project, no? And then, paano natin masasabi na naging successful tayo pagdating sa ah, dito sa study na gagawin natin? Paano tayo magme-measure, no? So, we will also check kung halimbawa meron akong ipo-propose or meron akong i-develop na product, meron kayang similar na product na available na rin sa market, no? And then, ano yung gagawin natin para mas maging improve yung product na magawa natin, no? At mas kumbaga mas magamit pa siya, no? And then after nun, once na ma-identify natin yung mga yon, masagot natin siya, then magpo-proceed na po tayo sa research process or yung conduct po ng research natin. So dito, uh, generally, yung process ng yung pagko-conduct ng research, no, hanap tayo ng information na may kinalaman po para kumbaga, dun ito naman yung kumbaga dito tayo maghahanap ng information based dun sa initially ay na-conceptualize natin na mga idea. No? So dito tayo uh, hanap ng information, basis, justification, para mag-proceed tayo dun sa atin na study. No? And the next po is imagine. No? Imagining the possible solution. No? So, dito naman sa stage na to, no, dito po tayo nagbe-brainstorm or nagko-conceptualize. No? So, after natin ma-define yung mga basis para dun sa ating project and then kung ano yung specific requirements. So, dun na papasok yung mga ideas po na pwede nating magamit or i-apply para ma-conceptualize, para magawa na natin yung mabuo natin yung magiging output or yung magiging product natin. No. So, in this stage, nagdi-discuss po tayo, well, kayo, as yung mga magkakagrupo, magdi-discuss kayo, magbe-brainstorm, magko-compare kayo ng ideas, para malaman natin kung alin yung pinaka-best features po nung magiging product natin, no? So, in this stage also, kumbaga, kung natatandaan ninyo sa design thinking ninyo pagdating sa nung intro to engineering diga doon ay we are going to use yung personas, empathy, diga, uh, we use scenarios, no, storyboards kayo, ayan, no, and then pagdating dun sa brainstorming process ninyo, I remember gumagamit tayo ng sticky note. Di ko alam kung ano yung ginawa niyo during that time for sharing ng ideas ninyo, no. I remember gumamit kami ng sticky note, lahat ng idea ng bawat grupo inilagay doon, no, sa sticky note na yon, pinagsama-sama kung alin yung magkakaparehas yung idea, and then at the end, no, which is yung planning, kana, uh, doon na tayo pumipili nung sa tingin natin ay pinakamaganda based dun sa initial na idea natin, no? Pinakamagandang idea, no, na pwede nating maging solusyon dun sa problem na na-address, no? So, after nating pumili nung sa tingin natin or sa tingin ng grupo ay pinakamagandang solution, then from there, i-create na natin yung prototype.
No? So, yung dun sa process ng pag-create ng prototype, doon pwede nating matest yung concept, no? Kumbaga para ma-visualize natin ano ba yung magiging finished product natin. So, sa process ng creation ng ating prototype, we can see or kumbaga doon natin nakikita saan ba yung area possible na mag-improve as well as doon din kasi na-validate yung mga existing natin na concept pagdating sa creation ng prototype. And then once na ma-create natin yung prototype, yan, papasok na po yung testing, evaluating ng ating prototype. So, testing the prototype will clarify yung answers po natin to important questions as well as dito natin na-identify yung mga potential flosses, flaws, no, or drawbacks. Okay? So, yung result ng bawat testing natin, it will help us to troubleshoot. Kumbaga, nagta-trial and error tayo, nag-iterate tayo. Again, sabi nga natin ang EDPI, iteration process. No? Nag-iterate tayo para dun sa prototype as many times as needed para makapag-produce tayo nung mismong final product natin. So, sabi nga during the testing, din natin nakikita na okay, may kulang, no, or okay ba siya, no, lahat ng naging result ng testing ay kino-consider natin, no. So, there are times na may makikita tayo na possible na improvement, no, and then because meron nga tayong nakikitang improvement, dun tayo nagkakaroon ng redesigning process, no. But then before tayo ulit mag-redesign, kadalasan po bumabalik tayo, no, dun sa iba't ibang steps natin. Pwede na dun sa improvement process, we conduct again research, no, na pwedeng maging basis and justification, backup information dun sa process po ng pagre-redesign natin. And then balik ulit dun sa imagination, paano natin i-incorporate yung improvement natin, no, ano yung possible na maging design ulit, and then we create again, we include it dun sa initial na design, and then we test it again. During the testing, pag may nakita ulit, improvement, again, babalik po tayo. So, kaya nga sabi, iterate mag-come up na tayo sa pinakamaganda or optimize natin na design. No. So, dito naman, ang example ko for this EDP is, ito, uh, 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 itong isang study na design and simulation, no. More on EDP really is applicable for design and simulation kasi simulation is trial and error din. No, kumbaga we try na mag-test, mag-try ng iba't ibang design, no, until we come up with the optimized design, no. So more on or much na applicable yung uh, um, EDP sa mga design and simulation na study, no. So, pero pwede rin siya pagdating sa mga design and development na klase ng study, no. Kasi pagdating sa D&D naman, meron tayong tinatawag na modification process wherein after ng testing natin, if we see something na medyo may problema dun sa process, nagkakaroon ng modification, no. So, pwede rin siya. Applicable din po yung EDP. So, ito naman, example ko, this is a design and simulation of a siphon turbine. So, ang problem na ina-address dito is that, yan. So, napunta sila sa location. Ang target nila dito is magkaroon ng ilaw dyan sa location na yan. In that, dyan kasi sa part na yan, malapit dyan sa part na yan, merong stream, merong ano dyan, na pwedeng doon natin mailagay itong siphon turbine nila to generate energy, no? So, parang mini hydro power plant, no? Parang ganun yung setup niya. Kaso, siyempre, mababa lang yung magiging power na ma-generate kasi ano lang siya, stream lang siya. So, they look for, so yun yung naging design nila, ano yung design ng mismong siphon turbine. Ayan. And then, for their, ito hindi ito pa, I mean, tapos ha,
tapos na siya, pero itong papel na 'to, hindi pa 'to yung final paper na nila. Kasi kinomentan ko 'to and that sabi ko, as much as possible for the description ng kanilang research paradigm, it should be, kumbaga kahit papaano in detail, 'no, hindi lang basta ganito, 'no. So, katulad noon, dun sa first step natin, dun sa asking or dun sa definition ng atin na problem, yan, diyan natin i-define, yan yung defining ng requirements. And then, dito naman yung sunod, yung research process, no? After nating mag-conduct ng research, dyan po papasok yung brainstorming process, no? Magbe-brainstorm, mag-evaluate, and then we choose yung possible na solution. And then from there, okay, so na-develop na nila, na-design na nila. So hindi sila nag-develop pa ng prototype, no. Pero nakapag-design na sila, no. After ma-design, they perform the simulation using the design. They test the solutions, no. And then yan, dito nalalabas kung kumbaga ma-achieve ba or na-meet ba yung requirements. Meron tayong yes or meron tayong no, no. So, kung ma-meet yung requirements, so then it will be discussed and then possible for continuation or kumbaga ay pwede na siya magamit. Pero in case na hindi, so you can see here na kaya nga sabi natin iterative. No? Kapag hindi, kung partially lang or hindi talaga na yung requirements. Therefore, babalik ulit tayo. No, babalik tayo ulit. Ano yung possible na mag-change dun sa atin po na design? Actually, na-commentan ko rin to kasi I think hindi to dapat dito naka-arrow but also dito sa background research ulit. No? So, ayan. Para paikot-ikot lang in case na hindi pa po natin nami-meet yung target natin. No? So, yan. No, I mean, example lang ito ng atin po na EDP na process. Okay po? So, yun. That's all lang naman for the research paradigm. Okay po? So, do you have any question, concern, clarification? Question, ma'am, pwede po kayang mahingi yung sample po natin ng mga study na shinare po ninyo? Yes po, I will be uploading it sa ating classroom, even yung ating pong module 5. No? Meron pa pong question? Wala naman po. Wala naman po, ma'am. Okay? No. So, nakalagay naman na sa ating yung link, no? So, okay. Wow. Okay. Yes po, advisor ko siya. Okay. So, yung mga taga-STC dyan. Birthday daw ni Ma'am Kitain. Sinong nakaabot sa inyo? Yan. Okay. So, for the remaining time, which is actually, ano din naman, 15 minutes na lang. Pero this will, i-continue niya ito on Thursday, tomorrow, no? So, kasi tama nga, may klase pa dapat tayo tomorrow. Ano? Apo, ma'am. No, kaya lang tomorrow ako ay naka-OB, no? Ako ay naka-official business. Meron akong a-attend na seminar workshop and wala ako dito sa university tomorrow, no? So, hindi ko kayo mami-meet, no? So, for today, sa remaining time natin, as well as tomorrow, so I will be assigning you to make yung atin pong self-assessment task number 3. So, yun yung nasa page 54 for those na hawak yung kanilang module, no? So, you will be doing yung number 2 na lang, yung for developmental research. Hawak ga? Kita ga po? Yes po, ma'am. Yan. Page 55 po. Yes. No. So, ang gagawin nyo na lang is yung for developmental research, no? Ang magiging topic nyo, hindi na ito mismo, but yung inyo na po na approved na topic. But for this, since medyo kukulangin na tayo ng time, no? So, groupings na po ito, no?
Maliwanag po? So, groupings na po dito sa assessment task number 3. No, groupings na. Kung ano na yung, so dun sa atin po na Google Sheet, no, meron naman dong nakalagay yung individual topic, yung chosen po na topic ng group, makiki-update na po ako doon. No, makiki-update na. So, I would know, expect ko kung ano yung mga topic title na gagawin ninyo ng assessment task number 3. No, so, i-update po yun, and then yun yung i-work out dito. So, gagawa na kayo ng research design, gagawa na kayo ng development stages, and yung methods of testing po natin. Okay po? Yes po, ma'am. Noted Okay po. po. So, meron pang question, concern, clarification? So, tomorrow hindi ko kayo mamimit, pero I will be expecting na ito ang gagawin ninyo tomorrow sa time natin. No? For this submission, so this will be submitted next week sa inyong week 12 kayo ay face-to-face. Ano? You can submit it during the weekends, Saturday or Sunday. I will be informing na lang yung mga faculty natin na nandito during the weekends na to accept yung paper ninyo. Okay po? Kasi by week 13, dahil next week, almost holiday tayo, no? Hindi na tayo makikita. So, week 13, online na naman. No? So, yun, I will be requiring na yung Saturday, Sunday na lang. Mamili na lang kayo. Pwede Saturday, pwede Sunday. Ipapatong nyo na lang dito sa table ko yung inyo pong assessment task number 3. Okay po? Okay po, ma'am. Okay po. No. So, kung wala na pong concern, question, clarification, violent reaction, again po, thank you po. Thank you sa pag-attend sa ating klase. And, well, kailan na ulit tayo magkikita? Next week po. Okay po. So, kindly make this, assessment as number 3. Okay po. Thank you po. Pwede na kayo mag-leave Thank sa you meeting. po.